Naranasan mo na ba ito, Cancer, yung kakaibang hatak sa iyong puso, na parang may isang tao na iniisip ka pero hindi kayang ipahayag ng lantaran? Siguro may pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan, o isang kanta mula sa nakaraan ang biglang bumabalik sa iyo. Hindi ito aksidente, ito ang tadhana na bumubulong sa katahimikan. Ang taong minsang lumayo ay ngayoy binabagabag ng sarili nilang desisyon. Mabigat ang kanilang pagsisisi, magulo ang kanilang puso, at sa kakaibang paraan nararamdaman mo rin ito. Huwag mag-scroll palayo, ang mensaheng ito ay maaaring baguhin ang iyong pananaw sa pag-ibig, tadhana, at tamang timing magpakailanman. Ngayong gabi, Cancer, nais ng universo na huminto ka sandali at makinig, hindi gamit ang iyong pandinig, kundi ang iyong kaluluwa. May tahimik na enerhiya na bumabalot sa iyo, isang pakiramdam na pamilyar ngunit tila malayo, na parang sinusubukan ng nakaraan na makabalik sa iyong landas. Iba na ang hangin, pati ang iyong mga panaginip ay nagsisimulang magsalita sa pamamagitan ng mga simbolo, mga kandilang kumikislap, mga pintuang bumubukas, mga pangalang binubulong sa dilim. Hindi ito basta mga palatandaan lamang, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyas na gumagabay sa iyo tungo sa katotohanang matagal mo nang iniiwasan. May isang pusong binibigatan ng matinding pagsisisi, at ang enerhiyang iyon ay umaabot sa iyo sa pamamagitan ng mga di nakikitang sinulid ng tadhana. Sa katahimikan ng gabi, inihahanda ng universo ang sarili upang ipakita sa iyo kung bakit may mga alaala na ayaw pa ring maglaho, dahil hindi lahat ng pamamaalam ay itinadhana upang magtagal magpakailanman. Ngayong gabi, ipapakita ng pagbabasa kung ano ang matagal ng alam ng iyong kaluluwa, ngunit ngayoy muling naaalala ng iyong puso. Ang enerhiya sa iyong paligid. Cancer, nitong mga nakaraang araw, nakakaramdam ka ng mga bagay na mahirap ipaliwanag, ang bigat sa iyong dibdib, ang katahimikang mas malakas pa sa salita, ang biglang pagnanais na tumingin sa buwan na para bang may gusto itong sabihin sa iyo. Hindi ito mga aksidente. Inaayos ng universo ang mga banayad na enerhiya sa paligid mo, binubulong na may isang bagay na malapit nang mangyari. May mga sandaling napapaisip ka sa isang tao na akala mo ay matagal mo nang binitawan. Nahuhuli mong naaalala ang kanilang tawa, ang kanilang mga mata, o kung paano nila binibigkas ang iyong pangalan noon. Minsan, hindi alaala ang nararamdaman mo kundi enerhiya. Iniisip ka rin ng taong iyon, nagpapadala ng mga di binibigkas na mensahe sa pamamagitan ng mga di nakikitang agos ng tadhana. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang puso ay nagiging balisa ng walang malinaw na dahilan, ibig sabihin ay may pahiwatig ng langit na nagaganap. Ito ay ang kaluluwa na sinusubukang maghatid ng mensaheng hindi kayang ilarawan ng salita. Mapapansin mo marahil na ang apoy ng iyong kandila ay kumikislap ng higit sa karaniwan, o maririnig mo ang iyong pangalan sa mga tahimik na sandali. Ito ang mga banayad na tulak mula sa espiritual na daigdig, mga palatandaang hindi ka kailanman nag-iisa. May banal na enerhiya sa paligid mo ngayon, Cancer, isang di nakikitang sinulid na nagdudugtong sa iyong mga damdamin at sa espiritual na dimensyon. Ang mga sinaunang kaluluwang gumagabay sa iyo, marahil ang iyong lola na laging ipinagdarasal ka, o ang mga ninunong minsang bumubulong ng biyaya sa iyong mga panaginip, ay tahimik na kumikilos para sa iyong kabutihan. Nakita nila ang iyong mga gabing walang tulog, ang iyong mga luha, at ang iyong mga pagtatangkang magpatuloy habang pinapaniwala mo ang sarili mong wala ka ng pakialam. Ngunit ang enerhiya mo ay hindi nagsisinungaling at ganoon din ang tadhana. Alam ng universo kung gaano karami ang ibinigay mo, kung gaano karami ang pinatawad mo, at kung gaano kalalim ang iyong minahal. Sinubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na tapos na ang ilang kabanata, na ang nawala ay dapat manatiling nawala. Ngunit sa kaibuturan mo, alam ng iyong espiritu na hindi pa lahat nagtatapos. May mga kwentong ayaw maglaho dahil isinulat ito hindi sa oras ng tao, kundi sa oras ng langit. Marahil kamakailan ay naramdaman mong dinadaluyan ka ng mga alon ng nostalgia, mga panaginip na inuulit ang mga sandaling akala mo'y nakalimutan mo na, mga kantang biglang tumutugtog sa di inaasahang oras, o mga numerong paulit-ulit na lumilitaw sa iyong paligid. Lahat ng ito ay mga senyales ng sansinukob, paalala na may isang bagay pa ring hindi tapos. At ikaw, Cancer, ikaw ang tanda ng damdamin, intuisyon, at alaala. Hindi ka lang basta nakakaramdam, sinisipsip mo ang emosyon ng iba. Dala mo ang sakit ng iba na parang sarili mong pinapasan. Kaya't kahit hindi pa nila inaamin ang kanilang pagsisisi, nararamdaman mo na ito. Ang kanilang lungkot ay naglalakbay sa enerhiyang nag-ugnay sa mga kaluluwang itinadhana upang matuto mula sa isa't isa.
Sa mga darating na araw, maaari mong maramdaman ang mga alon ng emosyon na tataas at bababa ng walang malinaw na dahilan. Kapag nangyari yon, sindihan mo ang isang puting kandila at manahimik. Ibulong ang iyong pangalan ng 3 beses, at hayaan mong ang apoy ang sumagot sa iyo. Panoorin mo kung paano ito sumasayaw, mabilis kapag nagigising ang iyong enerhiya, at kalmado kapag dumarating ang kapayapaan. Iyan ang wika ng universo na pilit na inaabot ka. Nagbabago na ang iyong landas, Cancer. Ang akala mong pagtatapos ay unti-unting nagiging pag-unawa. Ang enerhiya sa paligid mo ay naghahanda para sa isang espiritual na pagbubunyag, isang paghahayag na magpapakita sa iyo kung bakit may mga taong hindi ka makalimutan, at kung bakit tumitibok pa rin ang iyong puso kasabay ng isang pamilyar na kaluluwa. Kaya huminga ka ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at makinig ng lampas sa tunog. Malapit na ang katotohanan. Nasa paligid mo na ito, naghihintay lamang ng tamang sandali upang magpakita. Tahimik ang gabi ngayon, ngunit sa ilalim ng katahimikan, may banal na bagay na unti-unting kumikilos. Ang taong nagsisisi. Sa ilalim ng parehong liwanag ng buwan na dumadampi sa iyong bintana, Cancer, may isang tao na hindi makaligtas sa bigat ng kanilang sariling mga desisyon. Mahaba ang kanilang mga gabi, mahirap ang kanilang tulog, at bawat katahimikan ay parang parusa sa mga bagay na minsang ipinagwalang bahala nila. Akala nila na matatanggal ka ng panahon, na ang distansya ay magpoprotekta sa kanila mula sa pag-etyo ng iyong pangalan, ngunit may sariling paraan ang tadhana para dalhin ang puso sa pagyuko. Ang taong ito ay nagpapanggap na maayos, nagpapakita sa mundo ng kalmadong mukha, habang sa loob, nanginginig ang kanilang espiritu sa guilt. Tinitingnan nila ang parehong mga bituin na nakikita mo, naaalala ang tawa na inyong pinagsaluhan, ang aliw na ibinigay mo ng kusa, at ang mga sandaling akala nila ay tatagal magpakailanman. Ngunit ngayon, bawat ngiti ay nagtatago ng kirot, at bawat tahimik na gabi ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang nawala. Sabi ng mga Pilipinong nakatatanda, ang nagsisisi, laging ginugulo ng alaala. Ang taong nagsisisi ay palaging binabagabag ng alaala. Iyan ang nangyayari dito. Nagsimula na ang universo na gisingin ang kanilang konsensya. Ang mga bagay na minsang pinabayaan nila tungkol sa iyo, ang iyong pasensya, katapatan, at tahimik na lakas, ay muling umiikot sa kanilang isipan na parang banal na pelikulang hindi nila mapatay ang reply. Sinubukan nilang palitan ang isip, trabaho, paglalakbay, kahit mga bagong mukha, ngunit wala ni isa ang nakapagpapagaan sa bigat na nasa kanilang puso. Habang tumatakbo sila, mas malakas na hinahabol sila ng alaala. Kapag ipinikit nila ang mata, nakikita nila ang iyong mukha, kapag binuksan nila ito, nararamdaman nila ang iyong pagkawala. Parang inilagay sila ng universo sa isang siklo ng pag-alala, hindi upang parusahan, kundi upang maunawaan nila ang tunay na halaga ng kanilang nawala. Cancer, ang enerhiya mo ay nananatiling nakatali sa kanilang buhay. Kaya't nararamdaman nila ang pagkabalisa tuwing mababanggit ang iyong pangalan o maririnig ang kantang minsang sa inyo. Kahit ang pinakamaliit na bagay, isang amoy, kulay, o panaginip ay nagpapaalala sa kanila ng pagsisisi. Hindi ito aksidente, ito ay karma na dumarating ng maingat. Ang dati nilang binigyang bahala ay ngayoy pinapasan ng mabigat. Maaaring hindi nila masabi ito ng malakas, ngunit ang kanilang kaluluwa ay tumatawag sa iyo. Tuwing mararamdaman mo ang biglaang lungkot ng walang dahilan, tuwing magulo ang puso mo sa hating gabi, iyon ay dahil umaabot sa iyo ang kanilang iniisip. Sa espiritual na dimensyon, mas mabilis ang enerhiya kaysa salita, at ang pagsisisi ng pusong minsang konektado sa iyo ay hindi kayang itago ng matagal. Kung makikita mo sila ngayon, mapapansin mo ang pagbabago. Ang ningning sa kanilang mga mata ay napawi. Ang tawang dating madaling dumating ay ngayon pilit na lang. Natutunan nila ang pinakamahirap na aral, na ang tunay na pag-ibig, kapag tapat, ay hindi nawawala sa panahon, ito ay lumalalim sa katahimikan. At sa katahimikan na yon, naiintindihan nila kung gaano kakahalaga, gaano mo naantig ang kanilang buhay, at gaano imposible palitan ang isang kaluluwang tulad mo. Sa mga sandali ng matinding pagsisisi, kadalasang nagpapadala ang universo ng mga paalala, pahiwatig ng langit, upang tulungan ang isang tao na humingi ng kapatawaran. Nakikita rin ng taong ito ang mga palatandaan, paulit-ulit na numero, kumikislap na kandila, kahit panaginip kung saan lumilitaw ka ngunit hindi nagsasalita. Ito ay banal na tulak upang harapin nila ang kanilang iniiwasan, upang makipagkapayapaan sa iyo, o kahit sa kanilang konsensya.
May mga bulong mula sa mas mataas na enerhiya na ang taong ito ay papalapit na sa punto ng paglabag, hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi sa pagkaunawa. Masyado na nilang pinasan ang guilt at nagsisimula na itong bumigat sa kanilang espiritu. Hindi na ito tungkol sa pride o takot, ito ay tungkol sa pagnanais na itama ang mali bago sumulong ang buhay. Maaaring makatanggap ka ng mensahe, isang simpleng kamusta ka, o isang random na alaala na biglang ibinahagi. Huwag itong baliwalain. Sa likod ng ilang salita ay isang kaluluwa na naghahanap ng pagtubos. Ginagabayan ng universo ang koneksyon na ito tungo sa paggaling, hindi upang ibalik ang nawala, kundi upang palayain ang mga bagay na nag-ugnay pa rin sa inyo. Minsan, pinapayagan ng tadhana ang mga tao na maglayo upang lumago ng magkahiwalay at muling magtagpo bilang mas matatalinong kaluluwa. Minsan, ito ay upang magkaroon ng closure para sa puso. Sa alinmang paraan, ang kanilang pagsisisi ay may layunin. Ito ay paraan ng universo upang balansihin ang enerhiya sa pagitan ng dalawang pusong minsang nagsayaw sa harmonya at sakit. Cancer, ang iyong habag ay palaging naging pinakamalakas mong sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, nais ng universo na makinig ka hindi lang sa pakikiramay, kundi sa karunungan. Damhin ang kanilang pagsisisi, ngunit huwag malunod dito. Unawain ang kanilang sakit, ngunit alalahanin ang mga aral na itinuro nito sa iyo. Ito ay isang banal na sandali, hindi upang bumalik sa nakaraan, kundi upang maunawaan kung bakit ito nangyari sa simula. Habang nakikipaglaban sila sa kanilang pagsisisi, tinatawag ka rin na lampasan ang emosyonal na bagyo. Dahil sa pagkakataong ito, ang paggaling ay hindi lamang para sa kanila, ito ay para sa iyo rin. Tinitiyak ng universo na ang kabanatang minsang nagpabagsak sa iyo ay magiging susi na magpapalaya sa iyo. Kaya kapag naramdaman mo muli ang pamilyar na enerhiya na umaabot sa iyo, huwag matakot. Kilalanin ito sa tunay nitong anyo, isang palatandaan na kahit sa katahimikan, ang katotohanan ay muling bumabalik. Ang taong nagsisisi ay sa wakas ay nagigising, at sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, alam mo na noon pa man na mangyayari ito. Ang mensahe mula sa universo. Cancer, pinapanood ng universo ang kwentong ito, ang sakit, ang distansya, ang pananabik na hindi ninyo ganap na naipaglubag. Ang lahat ng iyong pinagdaanan, bawat gabing walang tulog at bawat tanong na hindi nasagot, ay hindi basta-basta. Ito ay mga banal na plano, mga banayad na aral na inilaan, upang ihanda ang iyong kaluluwa para sa isang bagay na higit pa sa closure, para sa kaliwanagan. Ang mensaheng dumarating ngayong gabi ay malinaw at banal, hindi ka kailanman iniwan, tanging nilihis lamang. Nang hihiwalayin ka ng buhay sa taong ito, hindi iyon upang parusahan ka. Ito ay upang ituro sa inyo pareho ang wika ng pag-ibig na tanging katahimikan lamang ang makapaglalarawan. Minsan, inihihiwalay ng universo ang dalawang kaluluwa hindi dahil putol ang koneksyon, kundi dahil kailangan ng parehong puso ng oras upang maalala kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig, pasensya, pagpapatawad, at panloob na kapayapaan. Sa espiritualidad ng Pilipino, pinaniniwalaan na kapag patuloy na lumilitaw ang espiritu ng isang tao sa iyong mga panaginip o kapag ang kanilang pangalan ay umaalingaw sa mga sandali ng katahimikan, hindi lamang ito pananabik. Ito ay pahiwatig ng langit. Ibig sabihin, ang kaluluwa ay humihingi ng paggaling, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa banal na kaayusan. At Cancer, ang iyong sensibilidad ay nagbibigay daan sa iyo upang matanggap ang mga mensaheng ito ng mas malinaw kaysa sa iba. Pinamumunuan ka ng buwan ang tagapangalaga ng emosyon at nakatagong katotohanan. Nangangahulugan ito na ang iyong espiritu ay nakakaramdam ng mga bagay bago pa man lumitaw ang mga ito sa pisikal na mundo. Kaya kapag kumikilos ang iyong puso ng walang dahilan, o kapag ang luha ay bumabagsak ng hindi inaasahan, iyon ay ang iyong kaluluwa na tumutugon sa banal na enerhiya na dumadaloy sa iyo. Ngayon, ginagabayan ka ng universo upang pakawalan ang bigat ng sakit at yakapin ang aral ng pag-ibig ng walang pagkapit. Masyado mo nang pinasan ang guilt na hindi sa iyo, ang mga alaala na nagpapanatili sa iyo sa pagkakakulong, ang pag-asa na nagpapagod sa iyong liwanag. Panahon na para linisin ang iyong espiritu. Kung kaya mo, isagawa ang isang simpleng ritual ngayong gabi. Kumuha ng puting kandila, papel at basong tubig. Isulat ang pangalan ng taong patuloy na nasa iyong isip. Sa ilalim ng kanilang pangalan, isulat ang mga salitang, pinakakawalan kita ng may pagmamahal at kapayapaan. Sindihan ang kandila at ulitin ang pagbubulong na ito ng 3 beses. Pagkatapos, tiklupin ang papel at ilagay sa ilalim ng baso ng tubig.
Hayaan itong manatili magdamag at kapag sumikat ang araw, ibuhos ang tubig sa lupa, sumasagisag sa pagpapalaya, paggaling at panibagong simula. Pinaniniwalaan ng ating mga nakatatanda na ang tubig ay nagdadala ng mga panalangin sa langit, at ang apoy ay nagdadala ng katotohanan sa nakikita ng mata. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa paglimot, kundi sa paglilinis ng emosyonal na sinulid na nagpapanatiling nakatali ang iyong puso sa kalungkutan. Sa paggawa nito, sinasabi mo sa universo na handa ka na, handang tanggapin ang tunay na itinakda para sa iyong kaluluwa, hindi ang nagpapanatili sa iyo ng bigat. Ang mga baraha na nakapalibot sa iyong enerhiya, Cancer, ay makapangyarihan, ang buwan, ang bituin, at paghatol. Ang buwan ay nagbubunyag ng ilusyon, ang mga emosyon na iyong itinatago at ang mga katotohanang unti-unti mong nakikita. Ang bituin ay nangangako ng panibagong simula, pag-asa, at banal na timing pagkatapos ng bagyo. Ang paghatol ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggising, isang sandali kung kailan ikaw at ang taong nagsisisi ay tinatawag upang harapin ang mga bagay na hindi nasabi. Magkasama, bumubuo ang mga barahang ito ng mensahe ng paggising. Nais ng universo na malaman mo na ang koneksyon ninyo ng taong ito ay naglingkod sa banal na layunin nito. Kahit saan man humantong ang landas, pagkakasundo o pagpapalaya, ang tunay na mahalaga ay ang pagbabago ng iyong espiritu. Sabi ni Baba Vanga, wala talagang nawawala sa pag-ibig, nagbabago lamang ng anyo. Ang pag-ibig na minsang nagpabigat sa iyong puso ay magiging kapayapaan na magpapagaling sa iyo. Sabi rin ni Nostradamus na may mga sandali kung kailan ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang hula, kapag natututo ang puso na pakinggan ang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Namumuhay ka ngayon sa hulang iyon, Cancer. Ang katahimikan sa pagitan niyo ay hindi walang laman, ito ay puno ng katotohanan, naghihintay lamang na kilalanin. Ang mensaheng ito mula sa universo ay hinihikayat kang magtiwala sa hindi nakikita. Maaaring hindi mo maunawaan kung bakit nangyari ang lahat sa paraang nangyari, ngunit balang araw, titingin ka pabalik at makikita mong bawat pagkaantala, bawat pagliko, ay banal na proteksyon. Hindi kailanman tinatanggihan ng universo ang tunay na nakalaan para sa iyo, ipinagpapaliban lamang ito hanggang sa maging sapat ang iyong lakas upang tanggapin ito. Sa mga darating na araw, asahan ang mga banayad na palatandaan na nagpapatibay sa mensaheng ito. Maaari kang makakita ng puting balahibo, marinig ang pamilyar na kanta, o makatagpo ng mga numero tulad ng 111 o 777, mga banal na code ng kaayusan at pagpapakita. Kapag napansin mo ito, huminto sandali at bulungin, handa na akong tanggapin ang kaliwanagan. Ang simpleng gawain na ito ay nagbubukas ng espiritual na kanal, nag-aanyaya ng gabay mula sa iyong mga ninuno at gabay na espiritu. Tandaan, Cancer, hindi nagsasalita ang universo sa ingay, nagsasalita ito sa katahimikan. Maupo kasama ang iyong emosyon. Pakinggan ang ritmo ng iyong sariling puso. Doon nakatira ang banal na katotohanan. Ang enerhiya na nakapalibot sa iyo ngayon ay banal, tulay ito sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka nang unti-unting nagiging. At malapit na, haharapin din ng taong may pagsisisi ang kanilang paggising. Kapag naunawaan nila na ang pag-ibig na nawala ay ang kanilang aral mula sa simula pa lamang, magbabago ang enerhiya, hindi upang itali ka muli, kundi upang palayain ang parehong mga kaluluwa mula sa bigat ng mga bagay na naiwan. Kaya huwag habulin. Huwag matakot. Huwag magmadali. Ang lahat ng kailangan mo ay unti-unting hinahabi sa likod ng tabing ng oras. Inaayos ng universo ang mga tao, sandali at damdamin para sa iyong kabutihan. Kailangan mo lamang magtiwala na makikilala ka ng nakalaan sa iyo, kahit pagkatapos ng katahimikan, distansya, at panahon. Tanggapin ang mensaheng ito bilang tanda mo, Cancer. Hindi ka pinaparusahan ng universo, ikaw ay inihahanda. Ang pag-ibig na minsang nagpapatulo ng luha ay magiging karunungan. Ang sakit na minsang nagpabagsak sa iyong puso ay magiging liwanag na gagabay sa iyong kaluluwa pauwi. Ang kinalabasan ano ang susunod na darating? Cancer, narinig na ng universo ang iyong mga panalangin. Ang mga gabing puno ng pagtatanong, ang mga sandaling nakatitig ka sa kisam na nagtatanong, bakit? Lahat ng iyon ay tinanggap. Ngayon, nagbabago na ang enerhiya. Ang dati kalituhan ay nagiging pag-unawa, at ang dati pakiramdam ng pagkawala ay naghahanda ng ipakita ang mas malalim nitong layunin. Ang kinalabasan ng paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa kung babalik ang isang tao, ito ay tungkol sa kung paano ka babangon mula sa mga bagay na minsang nagpabagsak sa iyo.
Tahimik na ipinapakita ang banal na plano, tinuturuan kang maging mas matatag, mas maamo, at mas espiritual na mulat. Naglakad ka sa apoy at gayon paman, alam pa rin ng puso mo kung paano magmahal. Iyan ang iyong kapangyarihan, Cancer, hindi sa kung ano ang nawala, kundi sa kung paano ka nagpatuloy na maniwala sa liwanag, kahit sa dilim. Sa mga darating na araw, mararamdaman mo na ang vibrasyon sa paligid mo ay nagiging mas magaan. Ang mga panaginip na dati mabigat ay magsisimulang maghatid ng mga mensahe ng gabay. Ang mga damdaming sumasalanta sa iyo ay magsisimulang magkaroon ng kahulugan. Mauunawaan mo na minsan, ang mga pagtatapos ay hindi para wasakin ka, ito ay para ilihis ang iyong enerhiya patungo sa buhay na sa wakas ay tunay at mapayapa. Ipinapakita ng espiritu na ang taong may pagsisisi ay sa huli ay makikipag-ugnayan, ngunit hindi sa paraang iyong inaasahan. Maaaring hindi ito dramatikong pag-amin o parang eksena sa pelikula. Ito ay magiging banayad, isang simpleng mensahe, isang maliit na kilos, isang alaala na ibinahagi sa pamamagitan ng mga kaibigang pareho ninyong kilala. Ngunit ang kahulugan sa likod nito ay malalim. Ito ang paraan ng universo para sabihin, kumpleto na ang siklo. Maaaring muling magkaharap kayo, at kapag nangyari yon, pansinin kung paano naiiba ang iyong enerhiya. Hindi ka na maangatog tulad ng dati. Hindi mo nahihilingin sa universo ang sagot. Sa halip, mararamdaman mo ang kapayapaan. Ang ganitong kapayapaan ay dumarating lamang kapag naintindihan ng kaluluwa kung bakit nangyari ang lahat. Iyan ang paggaling, Cancer. Iyan ang banal na timing sa aksyon. Sa espiritual na paniniwala ng Pilipino, kapag nakumpleto ng dalawang kaluluwa ang kanilang karmik na aral, nagiging magaan ang hangin sa pagitan nila, parang naalis ang isang pasanin. Maaari mo ring maramdaman ang pagbabago sa pisikal, isang malalim na buntong hininga, bigla ang init sa dibdib, o damdaming kapayapaan na dumarating ng walang babala. Ito ang tanda mo na ang iyong espiritu ay sa wakas ay malaya na. Kung pahihintulutan ng universo ang muling koneksyon, hindi ito itatayo sa nakaraang sakit. Magmumula ito sa mas mataas na vibrasyon, isa ng pagpapatawad, pag-unawa, at mutual na respeto. At kung ang tadhana ang magpasya na maglakad kayo sa magkahiwalay na landas, malaman na ito rin ay banal na awa. Ang closure na matatanggap mo ay hindi walang laman, ito ay sagrado. Dahil sa katotohanan, Cancer, ang iyong paggaling ang tunay na muling pagkikita, ang muling pagkikita sa iyong mas mataas na sarili. Papasok ka sa isang bagong espiritual na siklo. Lumilitaw ang barahan ng mundo, sumasagisag sa kabuuan, kasakdalan, at tagumpay sa emosyonal na pagsubok. Nakagraduate ka mula sa lumang kabanata na minsang nagkulong sa iyo. Ngayon, ang mga biyayang dati na antala ay handa nang pumasok sa iyong buhay, mga panibagong simula, panibagong kumpiyansa, at mga oportunidad na tumutugma sa layunin ng iyong kaluluwa. Sa susunod na yugto, ipagpatuloy ang iyong mga ritual. Sindihan ang iyong puting kandila tuwing Biyernes ng gabi at bulungin ang iyong mga affirmation. Handa na akong tanggapin ang kapayapaan. Handa na akong tanggapin ang banal na pag-ibig. Handa na akong tanggapin ang itinakda para sa akin. Habang sumasayaw ang apoy, isipin ang lahat ng mabibigat na alaala na nagiging liwanag, umaakyat pataas, nagiging lakas. Damhin ang enerhiya ng pagpapalaya. Damhin ang banayad na proteksyon ng iyong mga ninuno, ang tahimik na gabay ng langit. Hindi ka na ang taong naghintay sa sakit, ikaw na ngayon ang taong ginawang karunungan ang lahat ng iyon. Cancer, kinukumpirma ng mga bituin na ginagantimpalaan ng universo ang iyong pagtitiis. Sa lalong madaling panahon, darating ang isang mensahe, tanda, o sandali ng kaliwanagan, at malalaman mo, sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, na panahon mo na muling maramdaman ang liwanag. Ang susunod na darating ay hindi isa pang pagkabigo, ito ay balanse. Ito ay ang kapayapaan na sumusunod sa banal na closure, ang biyaya na dumarating pagkatapos ng mahabang pagsuko. Kaya panatilihing matatag ang iyong pananampalataya at bukas ang iyong espiritu. Papasok ka sa katahimikan pagkatapos ng bagyo, at mula sa katahimikan na ito ay babangon ang bagong bersyon mo, mas matalino, mas maamo, at ganap na kaayon sa pag-ibig na itinakda para sa iyong kaluluwa mula sa simula. Cancer, huminga ka ng malalim damhin kung gaano kabaan ang hangin sa paligid mo. Nalakbay mo na ang bagyo ng emosyon, hinarap ang mga anino ng pagsisisi, sa iyo man o sa kanila, at ngayon, nakatayo ka sa tahimik na kapangyarihan ng pag-unawa. Hindi nais ng universo na sirain ka, nais ka nitong gisingin.
Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat tanong na walang sagot ay hakbang patungo sa iyong paggising, isang paghahanda para sa pag-ibig at kapayapaang palaging nararapat sa iyong kaluluwa. Tingnan mo kung gaano ka nakalayo ang narating. Natutunan mo na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano mo ito mahigpit na hinahawakan, kundi sa kung gaano ka kahusay na pakawalan kapag dumating ang tamang panahon. Nabago mo ang sakit sa panalangin, ang pagkabigo sa paggaling, at ang katahimikan sa banal na karunungan. Iyan ang banal na lakas, Cancer. Ngayong gabi, habang sinusindihan mo ang iyong kandila, ibulong ang mga salitang ito. Handa na akong tanggapin ang itinakda para sa akin. Pinakakawalan ko ang mga bagay na hindi na naglilingkod sa aking kapayapaan. Hayaan ang apoy na maging iyong gabay, paalala na kahit sa dilim, ang liwanag ay laging nakakahanap ng daan pauwi.